paano ba itong problema ko sa asawa ko? Hindi nagdidesisyon na hindi nagkukonsulta sa nanay niya. O kaya naman ay, attorney, abay lagi pong nakahawak sa palda ng nanay niya ang mister ko. Dos Compañeras. Kung halimbawa po at nasa ganito kayong sitwasyon, abay lakasan ang radyo, baka po may matutunan kayo sa ating talakayan tonight. Or kung may mga kakilala kayo na may parehong problema, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para po magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba ang sitwasyon ninyo or sa ilalim ng batas. Dos Compañeras. At syempre, hindi lang po limited doon sa pagiging mamas boy ang ating talakayan dahil may mga questions din po ang ating mga kababayan na related sa ating topic na sasagutin natin at hopefully makapagbigay leksyon or matutunan ang ating mga tagapakinig. Dos Compañeras. Kaya naman samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Masaya po ang ating talakayan tonight, dahil mag-share po ako sa inyo ng isang aktwal na kaso patungkol dito. Isang seafarer, kaya shout out sa ating mga tagapakinig na mga seaman. Hindi po lahat sila seaman loloko ha. Seafarers, Dahil lang isang kaso na i-share natin tonight, itong tinatawag na Republic versus Kabantog Baguio, ay patungkol sa isang seafarer na sinasabing mamas boy daw. Dos Compañeras. Paano nga po ba ang pagkakaintindi ninyo kapag ang isang lalaki, ang isang mister, ay mamas boy? Gael Enriquez, tulungan mo nga ako. Mga mamis dyan, sino ba ang may karanasan na mamas boy ang kanilang napangasawa or may kakilala sila na may asawa na mamas boy? So share it with me para po magkaroon din ako ng idea, dahil ako naman po ay walang asawa, baka para maiwasan natin na mabiktima ng mga ganyan. Dos Compañeras. Or mag-fall sa ganyan. Okay, hanggang 7:30 po tayo ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night sa lahat ng manunood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang gabi po sa iyo. Si Ginoong Roel Resio, Daddy Roel, magandang gabi sa iyo. Nanonood sa atin sa YouTube dahil live na live po tayo sa DZRH TV live stream sa YouTube. At syempre, magandang gabi din sa iyo dito kay Harold Del Rosario, si Chona dyan sa Las Piñas, at si Feli Bell dyan sa Santiago City, Isabela. Nanonood sa atin sa YouTube. Dos Compañeras. Pagpasensyahan na po ninyo ang boses ko, medyo malat pa rin po ako, dahil medyo paiba-iba kasi ang panahon, malamig, mainit. Ayan, tsaka uso ngayon ang sipon, ubo. Yan. Okay, magandang gabi po sa inyo sa nanonood sa atin sa DZRH Dos Compañeras. Ba nangunguna ngayon? Topex Hamulin, magandang gabi sa iyo sa General Trias Cavite. At ang tropang Makatagay ng Gen 3, magandang gabi po sa inyo. Ramel Maluto, nanonood sa atin dyan sa Guimaras. Roxanne Costo, Jerome Pacho, magandang gabi sa iyo, classmate ko ito. Danny Boy Pata, nanonood sa atin dyan sa Baler Aurora, maganda dyan. Covering the Baler International Pro Surfing Competition at the Philippines won gold in longboard category. Congratulations sa ating mga manlalaro. Magandang gabi, Gael Enriquez at saka Boboy Pertos dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan. Tita Ami Miraflor Garcia, yes, I am okay po yung mga nag-message, message ng concern. Nabasa ko po ang inyong mga messages. Thank you very much. Kay Jean Salmorin Adriano at Chinky Parle Andrade, gayon din. Si Facebook ni Roy. Itong si Facebook ni Roy, ang tagalan na wala. Magandang gabi sa iyo. At saka si Eva Duques, Eli Abanta sa Labo, Camarines Norte, Mami Belen Rivera, at syempre si Ginoong Raymond Butalon, nanonood sa atin sa Laguna. Nanonood din po sa atin Vivian Cabero, Merville, Divina Cadiana, Jerome Lorenzo, and Jason Abolencia, gayon din si Maricor Angeles, Ma'am Grace Recta na Imbag Rabii, Marisol Mercado, Jason Abolencia, napakarami pa pala. Yun, tsaka yung mga taga
Lucena City. Magandang gabi po sa inyo at syempre, ang mga nanonood sa atin dyan sa, nakikinig at nanonood sa atin, dyan sa La Union. Magandang gabi po sa inyo dahil live na live po tayo sa DZNL Action Radio La Union. Dos Compañeras. Nakikinig din tayo dahil live, nakikinig din sa atin ang mga taga General Santos City dahil live din po tayo napapakinggan sa sa RH News FM sa General Santos City. Dos Compañeras. Si Marlene de Abulencia sa Dagupan City at si Adrian Lay John. Wala pong winner kahapon dahil hindi po tayo live kahapon, replay. Pero may winner po tayo tonight. Si Divina Flores at saka si Florence Regalo, sabi niya salamat po ng marami tayong natutulungan. Marami akong natututunan. Always listening sa Pila, Laguna. At saka si Ma'am Divina Flores at Daddy Lowell Resho. Sabi niya, ay, pati si Jackie, under the weather din. Dos Compañeras. Kaya nga po, ingat-ingat tayo. Meron po tayong bonus question tonight. May isa pong mananalo na sa ating bonus question. At yan, meron pong 500 pesos na ipapamigay ko naman on Saturday para sa mga winners. Yung winner po noong Monday at saka yung winner po tonight. Dos Compañeras. Okay, umpisahan na po natin. Mag-umpisa tayo by discussing yung essential obligations of marriage. Nakasaad po ito, Article 68 ng Family Code, yung husband and wife are obliged to live together, magsama, observe mutual love, magmahalan, respect and fidelity. Igalang ang isa't isa at maging faithful, maging loyal sa isa't isa and render mutual help and support. Magtulungan, magsuportahan. Ayan. At ang husband and wife, ang asawang babae at ang asawang lalaki, ibig sabihin, ang couple, ang babae at lalaki na mag-asawa, ang dapat na nag-fix ng family domicile. So, yung kung saan sila titira, silang dalawa ang nagdidesisyon, hindi isa lang, hindi si mother-in-law, hindi si father-in-law, ang silang dalawa dapat ang nag-uusap. Dos Compañeras. So ang tanong ngayon ay, attorney, paano ba itong asawa ko? Lagi na lamang nakahawak sa palda ng nanay niya at ang mga desisyon namin sa buhay ay nakabase sa sinasabi ng nanay niya. Dos Compañeras. Pwede po ba akong makipaghiwalay dahil dito dahil hindi ko na po matagalan? Hindi po niya ino-honor, iginagalang ang aking mga desisyon, ang aking opinion, sa halip, lagi na lang pong nanay niya ang tinatanong. Dos Compañeras. So kapag ganito, pwede bang maging ground ito para sa annulment of marriage or declaration of nullity of marriage? Yan po ang ating talakayan tonight. Kaya stay tuned, Huwag pong maglilipat ng channel para po malaman natin yung mga sinasabi ng batas patungkol dito. So, before we pause for commercial, Ms. Marisol Mercado, sabi niya, dapat ba magaling mag-memorize sa law? Actually, hindi po ninyo kailangan mag-memorize. Kapag po naintindihan niyo ang mga concepts, kahit po paikot-ikutin kayo ng tanong, ay masasagot po ninyo yung tinatanong sa inyo. Dos Compañeras. Hindi po naman kasi kailangan na i-memorize ninyo yung mga exact number, yung article number, or section number. Ang kailangan lang alam nyo yung mga basic principles at yung mga detalya na isinasad sa iba pang mga batas. At kailangan nyo ring makorelate sa other existing or related laws yung mga konseptong ito. Dos Compañeras. Okay, magandang gabi sa iyo, Moonbeats, Marlene de Abulencia, at syempre, Romel Cayabyab. Wala pong late, okay lang yan, Mami Violeta. Anyway, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras, pero happy birthday po muna Ate Lucy Seco dyan sa Bahrain, kapatid ko po ito. Nag-celebrate siya ng birthday kahapon. At birthday din ngayon ni Sir Wally Abuan
dyan sa La Union. So, happy birthday sa inyo! Dos Compañeras. At sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po! Sana ipagpalain pa kayo, bigyan pa kayo ng mas maraming grasya para matuto tayong or ma-share natin ito sa iba. We may be blessed that we may be a blessing to others as well. Magandang gabi sa iyo, Adar Cortez ng Kalumpit, Bulacan, at yung iba pang mga nununod sa atin. Magandang gabi po sa iyo. Happy Wednesday! Magbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala, nagsusolong panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po ang nagsusolong panyara ng bayan, Attorney Rina Seco, at tinatalakay po natin pagmaritesan natin ang tungkol sa mga mama's boys. Ka-Henry, ikaw ba ay hindi naman mama's boy? Kasi ang tinatalakay natin ay tungkol sa mama's boy, no? Kung pwede ba itong maging basihan, no, para sa pakikipaghiwalay ng legal, no, sa ating Mister. Dos Compañeras. Pero bago yan, happy birthday din sa'yo. Miss Eva Duques, happy birthday sa'yo. And syempre magandang gabi kay Odette Oxales at yung mga nanonood pa sa atin. Magandang gabi po sa inyo at happy birthday din kay Ma'am Violeta. Ay, kala ko nagbe-birthday siya ngayon. Pero bumabati din siya ng happy birthday. Okay. So, kanina po, no, binanggit na natin yung mga essential na obligations of marriage na nakasaad mismo, no, doon sa ating family code, no? Kasi kapag ka po hindi, no, or walang kakayanan na tumupad sa essential obligations of marriage, ito po ay maaring mag-fall doon sa tinatawag naman na psychological incapacity na isa namang basihan, no, para sa pagdedeklara na walang bisa ang kasal. Dos Compañeras. Take note po pagdedeklara na walang bisa ang kasal, hindi annulment, no? Kasi yung annulment is often used loosely, no, to pertain to lahat ng hiwalayan. Hindi po lahat ng hiwalayan or pagpuputol ng kasal or ay annulment, no? Unang-una, kapag ka po may mga pagkakataon, no, may basihan ayon po sa family code para ideklarang walang bisa ang kasal, parang it is as good as walang nangyaring kasal. Unlike doon sa annulment of marriage na valid until annulled. So ibig sabihin, ikinasal ka, nag-asawa ka at kinikilala ito ng batas, pero merong basihan para ito ay putulin at ipawalang bisa. Unlike in declaration of nullity of marriage na parang walang nangyaring kasal. Dos Compañeras. Okay, so dakuan po natin doon yung question. Ang sabi kasi dito ni Marie, Attorney, mama's boy po ang asawa ko at lahat po ng desisyon ay depende sa mama niya. Pwede ba itong ground for annulment? So Miss Marie, I hope you are watching tonight dahil ito po ay message na sa ating personal page, no? At minabuti ko pong piliing talakay tonight dahil mukhang nakaka-excite, no? Lalo pa din at ngayon ay buwan ng pag-ibig, sabi nga nila. Dos Compañeras. Sasagutin ko po ito sa pamamagitan ng Republic versus Kabantug Baguio, isang 2008 case kung saan, no, yung asawang babae ay na-realize niya, napansin niya na yung asawa niya, kapag ka sila'y magkausap ng mister niya na isang seafarer, seaman, no, kapag ka magkausap sila, laging mama, si mama kay mama. Tanong natin kay mama, ano kaya ang sabi ni mama? Even the allotment na dapat po ay napupunta na doon sa kanyang misis, ay doon pa rin kay mama ipinapadala. Dos Compañeras. Although may porsyento naman po na para din kay wife. Pero, di ba kapag ka tayo ay nag-asawa na, ang pamilya na natin ay ang priority na natin ay ang ating asawa. Sa sitwasyon nitong Republic versus Kabantog Baguio, ay hindi po, no?
lahat ay nakadepende sa sasabihin ni mama. At kaya nga ang sabi niya, ay nagpumunta po siya sa korte, no? Para sabihin na, judge, ideklara mong walang bisa ang aming kasal kasi wala siya, lagi lang siyang sa nanay niya. Ako na ang pamilya niya ngayon. Bakit lagi pa rin siyang sa nanay niya? Dos Compañeras. Kapag ka umuwi, yun din po, doon pa rin siya pumupunta doon sa nanay niya, no, sa bahay nila. Tapos even sa kanyang mga employment records, idinideklara pa rin po, no, na siya ay single, no. Ang sabi po ng korte, hindi ito sapat na maging basihan para ideklara na walang bisa ang inyong kasal. There has to be, no, dapat ay meron pang mas malinaw na dahilan at patunayan mo ito na hindi niya kaya or wala siyang kakayanan na tumupad sa mga essential obligations of marriage. Ang simpleng or ang mga hindi pagkakasundo ninyo o yung tinatawag natin na irreconcilable differences ay hindi maaaring solely maging batayan para ideklarang walang bisa ang inyong kasal. Kaya, dun sa ating mga kababayan, sa mga misis na nakararanas ng ganito, dapat po ay makahanap kayo ng mas malinaw pa na batayan na nagmamanifest na wala siyang kakayanan na tumupad sa mga essential obligations of marriage. Ano nga ulit yung essential obligations of marriage? No? Live together, observe mutual love and respect and fidelity. Yon. Tapos, mutual help and support. Dos Compañeras. Ngayon, yun pong psychological incapacity ay nilinaw na doon sa Tan Andal versus Andal, no? Na ito po ay hindi ito clinical na problema, na hindi ito clinical issue. Ito po ay a legal issue na maaari mong mapatunayan kahit pa wala kang doktor o wala kang ipinipresenta na psychologist o psychiatrist. Siyempre, depende pa rin po sa diskarte ng abogado, sa galing sa pagsusulat at sa galing sa pag-argue sa korte. Dos Compañeras. Ayun. So, alam na, hindi siya on its own ang pagiging mama's boy, ay on its own, hindi siya basihan para sa pagdedeklara na walang bisa ang kasal. Ayan. So, ano ba, na-disappoint ba kayo? Peter Albia, Ador Cortez, Sen Hamilia Abetria, and Ma'am Magdalena Martin? Disappointing ba? No? Kaya nga dapat, no, tayo ay pinag-aaralan natin o kinikilala natin ng mabuti ang ating mapapangasawa dahil madaling magpakasal, mahirap makipaghiwalay. Dos Compañeras. I mean yung hiwalayan na mapuputol na talaga ang kasal kasi kapag ka ikinasal ka, no, ay habang buhay kang nakatali sa kanya unless, no, makukumbinsi mo ang korte na meron kang sapat na batayan para either ipadeklarang wala itong bisa o kaya naman ay ipa-terminate o ipaputol ang inyong kasal. At syempre, kahit pa from the very beginning, it is void, no? You will still have to go through a tedious process of proving everything in court. Dos Compañeras. Sabi ni Kiela, syempre, wag nang pakasalan pag mamas boy. Red flag nga naman ito. Red flag nga naman ito kapag kaganito, di ba? Ang hirap naman na dapat kayo na yung mag-asawa Kayo na dapat ang nag-uusap at gumagawa ng desisyon para sa inyong pamilya. Hindi laging call nanay and tatay, di ba? Dapat ay bagaman at mahalaga sila sa ating buhay, syempre, ang prioridad mo ay yung pamilyang binubuo mo na. Di ba? Tama ba ako o tama ako? Dos Compañeras. Okay.
Sabi ni Ma'am Violeta, naku, kaya ayaw kong umabsent sa programa niyo eh. Programa po natin ito, Ma'am Violeta, dahil lagi ko kayong nakakasama. So lahat ng regular na nanonood sa ating programa, programa natin ito. Yan. Okay, merong question dito si Lenny. Pwede po bang maging ground sa annulment of marriage ang pagkakaroon ng anak sa iba? Yan. Dos Compañeras. Natatandaan niyo po yung episode natin, yung pagiging baog, pwede ba ito maging ground so annulment? Ito naman, baliktad, no? Yung pagkakaroon ng anak sa iba, linawin po natin. Kailan nabuntis? Yan. Kailan nabuntis ang babae? Actually, kapag ka lalaki po ang nagkaroon ng anak sa iba, hindi po ito issue. Hindi po ito, kumbaga hindi po ito nagfo-fall doon sa any of the grounds for declaration of nullity of marriage or annulment of marriage. Dahil wala po itong nakasaad sa ating batas. Pero kapag ka po babae ang nabuntis, ito lang nabuntis, bago ang kasal at ang rason o ang dahilan kung bakit siya pinakasalan ay dahil inaakala ng lalaki na siya ang ama ng bata, maari po itong maging ground para sa annulment of marriage or ipaputol ang kasal. Ibig sabihin, valid until annulled. Pero, meron lamang pong period within which to file it. Ayan. Dos Compañeras. Binibigyan lamang po ng 5 taon generally for annulment of marriage, ang isang partido para maisampa ang kaso for annulment of marriage. Hindi po ito only ang period. Kaya mayroon pong limitado na oras para sa pagsasampa ng kaso. Dos Compañeras. Ayan. So kasi ang sinasabi po doon sa annulment of marriage yung voidable na tinatawag, voidable, ibig sabihin pwedeng mapawalang bisa, yung fraud, fraud sa pag-obtain ng consent. Bakit ka napapayag? Kasi akala ko akin yung bata, hindi pala. Lumalaro pala sa ibang team itong mapapangasawa ko or itong napangasawa ko. All the while akala ko ako ang tatay. Pero ito kapag babae lang ang involved, babae lang ang nag-conceal or nagtago ng ganitong katotohanan. Yes. Okay, so again, yung non-disclosure ng impormasyon na at the moment of the celebration of marriage, meron na, buntis na siya ng ibang tao, ito po ay ground for annulment of marriage dahil voidable or maaring ipawalang bisa ang kasal. Dos Compañeras. Sabi ni Daddy Roel Resio, kaya nga po ang dami sa panahon ngayon ang nagli-live-in muna para testing the waters kasi kapag kasal agad, kapag hindi mo nakilala, talo ka. Ayan. Kaya lang dapat po, importante, makita mo, tinitingnan mo din yung red flag. Kasi kapag tayo daw ay umibig, bulag daw. Totoo ba ito? Yan. Sabi nga ni Ma'am Jinky Porle Andrade, kapag ka nanliligaw pa lang, napakabait. Pero pag mag-asawa na, naku po, lumalabas ang tunay na kulay. Oo, sabi ni Tita Ami, kapag nanliligaw, hindi pa makita kung mama's boy, sabi niya. Dos Compañeras. Totoo, always best foot forward. Laging pakitang gilas, pakitang tao. Pero pag mag-asawa na, yun ang problema. Kaya dapat yung mga red flag, tinitingnan din po natin. Huwag tayong bulag sa pag-ibig. Diba? Dos Compañeras. Sinasabi nila, kaya daw po nasa taas ang utak, sa baba ang puso, dahil dapat tinitingnan mo din, marunong ka ding mag-isip. Hindi puro puso ng puso. Okay, meron pong question dito. Meron pong question dito si Carol. If po ba declared naman na preggy na,
tapos tinuloy pa din ang kasal. Pwede pa din po ba yon ground for annulment? Also, sino po sa amin ang dapat na mag-file ng annulment? Dos Compañeras. Okay, Carol, no, yung ground, no, para maging voidable, ibig sabihin mapawalang bisa ang kasal, yung fraud, yung pagtatago. Meaning to say, kung na-disclose mo, na ibanggit mo na, paano ba yan? Ako ay buntis na. So, willing ka pa bang magpakasal sa akin? Kung ikaw naman ay nagdeklara nito, walang reason para magkaroon ng annulment. Or the fact na buntis ka na, no? Hindi po yung pagbubuntis, no? Yun pong fraud o yung pagtatago, yun po ang basihan para ipawalang bisa ang kasal. Dos Compañeras. Ayan. So, sana po malinaw ito, kasi marami pa rin, attorney, nagkaanak yung asawa ko sa ibang babae, nagkaanak yung asawa ko sa ibang lalaki. Ibang usapin po yun, no? Kapag kasi babae, nagkaroon ng anak sa ibang lalaki habang kayo ay kasal pa or kasal na, maaari po yung pumasok dun sa adultery. Yung pagkakaroon naman ng anak ni mister sa ibang babae, sa panahon na kasal pa kayo or kasal na kayo, ay ibang usapin naman po, no? Kasi yung sexual infidelity ay maari pong pumasok doon dahil ito ay pasok doon sa legal separation. Ibig sabihin, kasal pa din kayo pero pinapayagan lang kayo na hindi na kayo magsama. Separation from bed and board lamang. Dos Compañeras. By the way, meron po tayong bonus question. Ang ating bonus question kung saan isa po ang makakakuha ng 500 pesos tonight, no, na ibibigay ko on Saturday. Ito po, babasahin ko na, makinig. Para maipadeklarang walang bisa ang kasal dahil sa psychological incapacity, kailangang patunayan na walang kakayanang tumupad sa mga blank ang asawa. Dos Compañeras. Binanggit ko na po ang sagot kanina dahil yun po ang ating taking off point sa ating discussion, yung mga essential obligations of marriage. Again, ang sinasabi, yung mag-asawa ay dapat na obliged to live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. These are called essential obligations of marriage. Ayan. Dos Compañeras. Okay, so a few minutes pa before we pause for commercial. Ito ang question. By the way, kapag ka po pala kapag ka po pala ipapawalang bisa ang kasal, ito po ang magpa-file o kaya naman magkakaroon ng legal separation. Ang may karapatan pong magsampa ng kaso, ng petisyon sa korte ay ang innocent spouse, no? Hindi po yung guilty spouse. Dos Compañeras. Kasi pag pinayagan mo ang guilty spouse na siya ang mag-file, ay mambababae na lang ako or manlalalaki na lang ako para magkaroon ako ng ground makipaghiwalay sa asawa ko. Hindi po ganoon. Ang pinapayagan po yung innocenteng spouse para meron naman siyang redress, no? Relief, no, sa kanyang sufferings. Dos Compañeras. Pinipilit din pong ibalanse ng batas yung mga karapatan, pati na rin yung kinukonsider din po yung nararamdaman ng kung sino man. Diba? Kasi kung bibigyan ng pagkakataon yung guilty spouse na siyang magsampa ng kaso, gagawa na lang ng kalukuhan para makapagsampa ng kaso. Hindi po ba? Binibigyan mo lang siya ng pagkakataon or ini-encourage mo lang din siya na gumawa ulit ng kalukuhan. Dos Compañeras. Ito pong question at si Ginaline. Ang sister ko po ay may asawang foreigner. If po for example, mag-divorce sila, paano po ang hatian sa properties? Dos Compañeras. Okay,
Yun pong mga properties na ito, kapag diborsyo po, kasi wala po tayong diborsyo sa Pilipinas, ibig pong sabihin sa ibang bansa sila nag-file ng petisyon. So, kasi wala nga po tayong diborsyo. Yun pong desisyon doon sa divorce, yung divorce decree, sinasaad na din po doon yung tungkol sa mga properties or sa arrangement nila in terms of properties. But in the Philippines, kapag ka po kasi ang isang spouse ay Filipino, yun pong divorce decree kailangang iparecognize dito sa Pilipinas at maaari pong maging isali doon, no, yung kanilang mga arrangement in terms of properties. Dos Compañeras. And kung sakasakali po na walang provision or walang naging say, walang discussion on the properties doon sa divorce decree at ang property ay situated dito sa Pilipinas, maari pa rin po ito maging subject ng talakayan ng kaso doon sa pagpa-file nila. Ayan. Dos Compañeras. At normally, mag-ooperate pa din po yung meron ba silang arrangement? Meron ba silang kasunduan as to ano ba ang kanilang property regime? Nagmamatter din po yun. So without an arrangement, yung kanilang prenuptial agreement, absolute community of property na tinalakay naman natin last Monday. Dos Compañeras. Ayan. Merong question dito si Mayet. Sabi niya, attorney, paano po kaya kung ayaw pumirma ng partner sa annulment, paano po makakaproceed ang kaso? Dos Compañeras. Okay, so, ang tanong, kailangan ba ng pirma ng asawa mo kung ikaw ay magpa-file ng annulment or declaration of nullity of marriage? Dos Compañeras. Yun po kasi ang lumalabas dun sa dun sa mga kasong napapanood natin sa telenovela na kailangan pumirma, padadalahan ng sulat, padadalahan ng kakapal-kapal na folder o kaya pupunta doon si attorney, no? Si attorney no case. Pupunta si attorney doon sa kabilang partido, pirmahan mo to, no? Para matapos na at mawalang bisa ng inyong kasal. Hindi po ganoon ang sitwasyon dito sa Pilipinas. Wala po mga pagpipirma na ginagawa maliban sa korte. Pag nagche-check ng attendance, no, sasabihin na ito during today's hearing, parties, the petitioner niya appeared, kasi yung mga pumipirma sila doon, pati yung abogado. Pero wala pong nakasaad doon na dapat pipirma ka o sumasang-ayon ka doon sa petisyon. Actually, detrimental po ito kapag may mga ganitong pirmahan. Bakit? No? Bakit maari itong makaapekto? Negative ang epekto nito sa kaso. Dos Compañeras. Dahil po, ang lahat po ng mga ganitong petisyon para sa declaration of nullity of marriage o kaya naman ay annulment of marriage, dumadaan po ito sa Office of the Solicitor General na nagtatalaga ng isang prosecutor para mag-imbestiga at para tumayo bilang protector ng state dahil may say ang Estado sa inyong mag-asawa. Pinoprotektahan po kasi ng Estado ang sanctity of marriage. Batay natin sa nakasaad sa saligang batas. Kaya naman, ang prosecutor, tinitingnan kung kayo ba ay magkakontsaba, gawa-gawa nyo lang ba yung rason o yung ground sa inyong annulment petition or petition for declaration of nullity of marriage. Kasi kung ito ay gawa-gawa lang ninyo at nagkontsaba kayo, ay i-recommenda po ng prosecutor na i-dismiss ang kaso at hindi na makakaproceed, hindi na magtutuloy ang inyong petisyon sa korte. Dos Compañeras. So in short, wala po talaga, mali po ang mga napapanood natin sa TV na nagsasabi pirmahan mo na ang annulment para matapos na ito. Mali po ito at hindi po ito makatotohanan. No? Dahil kapag ka po may pirmahan, again, pwede siyang ma-interpret as collusion o pagkukontsaba ninyong mag-asawa na magiging batayan para ma-dismiss ang petisyon at mananatili kayong mag-asawa. Dos Compañeras.
Ayan. Sabi ni Mama Magdalena Martin, ay tama po, Miss Andrade. Totoo yung sinabi mo. Pag nanliligaw, lahat ginagawa. Pag naging asawa na, tamad nang gumawa. Magandang gabi sa iyo, Brian Dinero. Sabi ni Ma'am Violeta, sa teleserye lang. Totoo, di ba? Ang nakakalungkot pa, yung mga teleserye na ito, legal, no? Legal yung theme. And yet, walang proper consultation with the professional. Kaya nga po mali, no? Sana ito ay sinasamahan din ng mga aktual at least realistic, no? Pagdating doon sa mga batas na involved. Yan. Dos Compañeras. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, nanonood sa atin dyan sa Houston, Texas. At ang mga nanonood pa sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Ren Cabanlit, magandang gabi sa iyo. At saka ito si Tina, magandang gabi sa iyo. Ano ba to si Ren Cabanlit? Sabi niya, wala ka sa program tonight, ibang host. Aba, hindi iba. Ako po ito, si Rina Seco. Dos Compañeras. Okay. So, tutuloy-tuloy po tayo in a while. Pero meron, Florence Regala, magandang gabi sa iyo. Okay, balikan po natin yung ating bonus question. Para maipadeklarang walang bisa ang kasal dahil sa psychological incapacity, kailangang patunayan na walang kakayahang tumupad sa mga blank ang asawa. So fill in the blank lang po ang ating question tonight, ang ating bonus question. Kaya naman, no, mga tinatanong nila si Gael at saka marami naghahanap kay Kenneth Arevalo kanina pa kasi tinatanong kung ano nga ba yung bonus question. Ayan, pwede pa rin po kayo magtanong ha. Sasagot po ako ng inyong mga questions. At magbabalik po pa ang programang Dos Compañeras again. Happy birthday sa iyo, Ate Lucy Seco dyan sa Qatar. Sa Bahrain. And of course, Sir Wally Abuan dyan sa La Union. At happy birthday din sa iyo sa ating listener, si Miss Eva Duques. Dos Compañeras. Ate Lily Baradi and Tia Patring, gayon din ang Soleta family dyan sa, lahat ng Soleta na lang, angkan, dyan sa Benavista Marinduque, at saka mga Seco, at lahat na, no, ng kamag-anak para walang silusan. Pero si Roger Asilo na nanonood sa atin sa Barcelona, Spain, thank you very much po sa panunood. Charity, magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. At magbabalik pa pang programang Dos Compañeras, ilan po muna ang mga paalala. Dos Compañeras. Eras. Nagbabalik pang programang Dos Compañeras, kasama pa rin po ang nagsasolong panyara ng bayan at Sir Rina Seco. Magandang gabi po muna sa ating, bago tayo magpatuloy, magandang gabi po muna Ginoong Eduardo Narvaez, nanonood sa atin sa DZRH News, no, nanonood sa atin dyan sa Facebook. Ginoong Danny Diocaresa, nanonood din sa atin si Ginoong Saturnino Laway. Nelson Malinaw, magandang gabi po sa inyo. Taga saan po kayo, Nelson Malinaw? Kasi may mga malinaw sa amin sa Marinduque. Kathy Arabit dyan sa Binangonan, Rizal. Tsaka si Jocelyn Foranda, nanonood sa atin dyan sa North Caloocan at ang buong Foronda, Chacon, Viloria, Gala families ay nanonood sa atin. Maraming salamat po. Ivy Gutierrez dyan sa Pangasinan, and Zoraida Nieves Falorina dyan sa Pampanga. Maraming salamat po sa panunood ninyo sa atin palagi, no? Minsan hindi ko nabubuksan itong live natin doon, pero from now on, no, promise. Magandang gabi rin po Cindy Dorados at DZRH News Television nanonood sa atin, si Nori Plantilla dyan sa Laguna, at Nori sabi niya, wag na pagmamas boy. Totoo. Si Alan Nguho Villamor, ma'am, 35 years na kami hiwalay sa asawa ko. Anong magandang gawin? Ano po ba ang gusto ninyong mangyari? No? At ano po yung paghihiwalay ninyo? Ito po ba ay separation from bed and board or nagkasundo lang kayo na hiwalay na tayo na walang basbas ng korte? Kasi pag wala pong basbas ng korte,
kahit 1,000 years na kayong hiwalay, abay nananatili po kayong mag-asawa at yung mga obligasyon ninyo sa isa't isa ay nananatili, no? Even yung inyong manahan, benepisyaryo sa SSS at saka o kaya sa GSIS, nananatili po ang inyong asawa, ang inyong beneficiary. So, yun po yun. Dos Compañeras. Kaya napakahalaga po Ma'am Nelia Licong at Angelita Federico, na kapag ka po kayo ay naghiwalay na at sa palagay ninyo, no, nagkalabuan na, naghiwalay na kayo, no, bagaman at wala pang basbas ng korte, makipag-coordinate na po kayo agad sa inyong pinagkakatiwalaang abogado para po matingnan ninyo kung meron bang sapat na basihan para sa pagsasampa ng petisyon sa korte. But of course, that would entail expenses. Pero para po sa ating mga indigent litigants, ibig sabihin walang kakayanan, walang pinansyal na kakayanan pero may sapat na manabasihan, ang Public Attorney's Office po ay nag-a-assist sa mga ganito, and even yung mga some lawyers, or most lawyers kasi meron din mga tinatawag na pro bono cases, no? Required din po yun sa amin na mag-render ng libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. So pwede po kayong dumulog para matulungan kayo. Mark Landrito, magandang gabi sa iyo, at si Ginoong Roger Asilo, magandang gabi po. Dos Compañeras. Mahaba daw ang bonus question, sabi ni Jason Abulencia. Ako mamas boy din pero naging daan ito para mahalin ang asawa ng tunay. Okay, yung ganito po kasi yung iba ang konotasyon natin sa mamas boy talaga negative. Although kung mahal natin ang ating mama, pero hindi naman yun ang focus ng, kumbaga ay hindi doon umiikot ang ating mga desisyon sa ating pagmamahal sa ating nanay. Iba sa ating pagmamahal sa ating asawa at ang mga desisyon natin ay kino-consider pa din natin yung hindi naman nakakaapekto sa ating relasyon sa ating asawa, then that should not be an issue, di ba? In fact, no, ang mga kababaihan, kung mahal ng nanay ng asawa mo, ng mister mo ang kanyang nanay, dapat matuwa ka, no? Bakit? Kasi, ibig sabihin, marunong siyang magmahal ng babae. Di ba? Yun nga lang, dapat hindi nakakaapekto ito sa relasyon ninyong mag-asawa. Dos Compañeras. Yung iba kasi naman, ang pagiging mama's boy to the point na, dinidisregard din naman yung nararamdaman at mga opinion ng asawa. Kumbaga, ang pamilya ay pinapatakbo sa pamamagitan ng desisyon ng nanay. Mali po ito, or ng nanay ng lalaki. Mali po ito. Kasi sabi nga ng batas, kayong dalawa ang nagmamanage ng inyong household. Hindi si nanay, o hindi si tatay. No? Kayong dalawang mag-asawa. Diba? Dos Compañeras. Okay, may question po dito si may question dito si Catherine. Sabi niya, pasensya na po kayo, hindi ko na binabanggit ang apelido kasi para din maproteksyonan kung sakasakali, no? Maproteksyonan ang ating mga kababayan na nagte-text. So, as much as possible, hindi ko na binabanggit yung kanilang mga apelido dahil the fact na mini-message nila ito privately, baka po gusto nila ring itago ang kanilang identity. Okay, si Catherine, kasal kami attorney pero nagkaanak siya sa iba. Katwiran niya, hindi ko siya mabigyan ng anak. Ang tanong ko, yung magkaanak siya sa iba, ground po ba yun? O yung di ko siya mabigyan ng anak, ground din po ba yun? Dos Compañeras. Yun pong magkaroon ng anak sa iba, ang asawa, ay indikasyon ng marital infidelity na basehan naman para sa legal separation from bed and board, nananatili po kayong kasal. Pero yung pong hindi kayo mabigyan ng anak, no, ay hindi po yun ground sa anuman sa legal separation, annulment of marriage, or declaration of nullity of marriage. Na pagdating po doon sa ganitong usapin ng pakikipagtalik at pagpaprocreate, the only provision is that yung walang kakayanang mag-perform, no? Walang kakayanang mag-perform, ayun po yung basihan
No? Yun po yun. Dos Compañeras. Pero yung nakaka-perform pero hindi magkaanak, hindi po yun nagfo-fall dun sa any of the grounds na nakasaad sa family code. Dos Compañeras. Etong question ni Jeanette, last question lang. Sabi niya, attorney, ano pong mangyayari sa alimony sa asawa kapag halimbawa annulled na ang kasal? Okay, wala po. Yung alimony po, pinag-uusapan po yun sa ibang bansa. Yung sa kapag ka nagkaroon ng diborsyo. Ito ay usually court-ordered support doon sa spouse for a period of time after ng divorce. Dito po sa atin, kapag naputol na po ang kasal, ay wala nang obligasyon pa sa isa't isa ang dating mag-asawa. So napuputol na din po yung karapatan at obligasyon sa pagsusustento sa asawa, hindi po sa anak, no? For as long as minor kasi nananatili po yung obligasyon sa anak. Sa asawa lang po napuputol. Dos Compañeras. Yan. Doon sa ibang bansa yung alimony, usually natatapos po ito, kapag nag-remarry or nag-asawa ulit yung spouse na binibigyan ng alimony o kaya naman ay namatay ang sino man sa kanila. Dos Compañeras. Ronald Dengalio, hindi ko po nabasa yung question nyo, pero pwede po ninyong ipadala. But anyway, dahil ubos na po ang ating oras, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin tonight. Again, meron po tayong bonus question, fill in the blank, para maipadeklarang walang bisa ang kasal dahil sa psychological incapacity, kailangan patunayan na walang kakayahang tumupad sa mga blank ang asawa. Ang sagot po, essential obligations of marriage or essential marital obligation. So, ang winner po natin tonight, maraming salamat po sa pagsama niyo. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating ang ating bonus question. At ang nanalo po tonight, congratulations sa sagot niya, essential obligations of marriage, taga San Carlos. San Carlos saan? City, Pangasinan? Okay. Congratulations sa iyo, Missy Prado. Dos Compañeras. Yun po mga hindi pa nananalo, wag po kayong mag-alala, meron pa rin po kayong tsansang manalo. Yung iba, ay hindi ko na po nabuksan yung iba, pag nakakuha na po ako ng winner, hindi ko naman po tinitingnan kung sino kayo, ang importante lang po ay nag-message kayo at tama, pag-click ko, ayun na timingan ko, di yun na yun. Basta tama ang sagot. Pag hindi pa, hanap ulit ako ng isa, di yun po, yun na rin yun. Wala pong tinitingnan kung kung sino kayo or kung regular pa kayo. Basta ang importante, follower po kayo at nanonood sa ating programa. Dos Compañeras. Ang tabayanan po ang susunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension. Nakasama po natin tonight, Jeric Barreto at saka si Norman Moraga, okay? At ako naman po nagsasalang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco. Magsama-sama po ulit tayo bukas. Bagaman at holiday, tomorrow is special non-working holiday. May added bayad para sa magtatrabaho bukas. Attorney Rina Seco po, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.